Ang Barangay Mapayapa, isang maliit na komunidad sa tabi ng Ilog Laguna sa lalawigan ng Laguna, ay isang lugar na payapa kung saan ang takbo ng buhay ay tila mabagal. Ganap na hiwalay sa kaguluhan ng kalakhang Maynila. Ang mga tao rito ay karaniwang nabubuhay sa pagsasaka at pangingisda. Bagamat medyo mahirap ang buhay, ito ay puno ng kabutihan at pakikipagkapwa-tao. Ang mga simpleng bahay na yari sa kahoy at yero ay nakatayo sa ilalim ng lilim ng mga namumungang puno. Isang maliit na kalsadang sementado ang lumiliko sa gitna ng luntiyang mga palayan. Ngunit sa lugar na ito na tila puro kapayapaan lamang, isang nakakakilabot na trahedya ng pamilya ang tahimik na naganap, at ang katotohanan tungkol dito ay nabunyag lamang matapos ang sunod-sunod na mahiwagang pangyayari na may halong kababalaghan. Ang sentro ng kwento ay ang pamilya ni G. Mario Santos, isang 28 taong gulang na lalaki na kilala sa buong barangay bilang isang taong may mabuting puso, masipag, at matiyaga. Walang permanenteng trabaho si Mario. Karamihan ay nagtatrabaho siya bilang karpintero at tumatanggap ng kahit anong trabaho. Ngunit dahil sa kanyang kasipagan at hindi pagtanggi sa mabibigat na gawain, hindi nagkukulang ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si Aling Lorna Maganda, 34 taong gulang, ay isang magandang babae at mahusay magsalita. Nasa bahay lamang siya, nag-aasikaso ng gawaing bahay at nag-aalaga sa kanilang 2 anak. Bukod sa kanila, kasama rin nila sa bahay si Paulo, 22 taong gulang. Siya ay pamangkin mismo ni Mario at Tito ang tawag sa kanya. Naulila si Paulo sa mga magulang mula pagkabata, kaya't ang mag-asawa na ang nag-alaga sa kanya. Kung titingnan mula sa labas, sila ay isang tipikal na pamilyang probinsyano, isang simpleng tahanan, ngunit puno ng init at kaligayahan. Walang sino man ang makakaisip na sa likod ng payapang imaheng iyon ay mayroong agos ng kasalanan at pagtataksil na nag-aabang sa araw na aanurin nito ang lahat patungo sa kapahamakan. Nagsimula ang trahedya isang umaga sa kalagitnaan ng Hunyo 2018. Hindi pa man sumisikat ang araw ng tag-init. Ang buong maliit na barangay ay nagising sa isang nakakaawang iyak at hagulgol na nagmumula sa bahay ni Mario. Si Lorna, na may magulong buhok, gusot na damit, at mukhang basang-basa ng luha, ay tumakbo sa buong barangay. Walang tigil na isinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Ikinuwento niya sa lahat ng nakasalubong na misteryosong nawawala ang kanyang asawang si Mario. Hindi nagtagal, nagpunta siya sa himpilan ng pulisya sa munisipyo upang mag-ulat. Sa istasyon ng pulis, habang umiiyak, putol-putol at magulo ang salaysay ni Lorna, ayon sa kanyang paunang testimonya, noong bandang 10:00 ng gabi ng Hunyo 14, 2018, habang papatulog na ang lahat sa bahay, nakatanggap si Mario ng isang tawag sa telepono. Hindi niya alam kung sino ang tumawag. Narinig lang niya na tila may kinalaman ito sa isang kagyat na trabaho sa isang construction site sa bayan. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Mario sa kanyang asawa na mayroon siyang kailangang asikasuhin at maaaring gabihin siya sa pag-uwi. Nagmamadali siyang nagbihis, itinulak ang kanyang lumang motorsiklong Honda Wave palabas ng bahay at nawala sa dilim. Nag-antay si Lorna at ang kanilang 2 anak, ngunit hindi siya bumalik. Tinawagan niya ang kanyang cellphone ng paulit-ulit, ngunit tanging mahabang tono lamang ang kanyang naririnig. Hindi makontak ang kanyang linya. Buong gabi siyang hindi nakatulog dahil sa pag-aalala. Kinaumagahan, nang wala pa ring balita mula sa kanyang asawa, sinabi ng kanyang kutob na may masamang nangyari. Kaya't tumawag siya ng tulong sa mga kapitbahay at nagulat sa pulisya. Ang kasama ni Lorna sa istasyon ng pulis ay si Paulo, ang 21 taong gulang na pamangkin. Nagpakita siya ng matinding pag-aalala para sa tiyuhin na nag-alaga sa kanya. Sinusuportahan niya ang bawat salita ng kanyang tiyahin. Pinapatunayan ang kwento ni Lorna
Kinumpirma rin niya na nakita niyang nagmamadaling umalis ang kanyang tito Mario noong gabing iyon. Parehong iginiit ni na Lorna at Paulo sa mga investigador na si Mario ay isang mabuting tao, isang huwaran at tapat sa kanyang pamilya. Wala raw siyang kagalit o kaaway. Ayon sa kanila, ang kanilang buhay pamilya ay masaya at maayos, walang pag-aaway o hindi pagkakasundo. Itinanggi nila ang lahat ng teorya na maaaring nagsawa si Mario sa pamilya kaya umalis o may kaaway sa labas na naghiganti. Ayon sa kanilang kwento, ang pagkawala ni Mario ay walang dahilan at hindi maipaliwanag. Dahil sa isang kaso ng nawawalang tao na may maraming kahina-hinalang detalye, agad na kumilos ang pulisya ng STA. Isang espesyal na pangkat ng investigasyon ang binuo sa ilalim ng direktang pamumuno ni Police Major Ricardo Vargas, ang hepe ng investigasyon. Si Major Vargas ay isang bihasang investigador na maraming nalutas na komplikadong kaso. Gayunpaman, nang hawakan niya ang kasong ito, nakaramdam siya ng pagkalito. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pamilya, mabait at walang kaaway, biglang nawala sa gabi dahil lamang sa isang tawag sa telepono. Ang kwento ay tila napaka-kaduda-duda. Agad na sinimulan ng pangkat ang kanilang propesyonal na gawain. Isang grupo ng mga investigador ang ipinadala upang suriin ang lahat ng sosyal na ugnayan ni Mario. Kinausap nila ang mga kaibigan, katrabaho sa construction, at mga employer na pinagtrabahuhan niya noon. Ngunit walang nahanap na anumang kakaiba. Lahat ay nagkaisa sa kanilang opinyon tungkol kay Mario. Siya ay isang napakabuting tao, masipag, matapat, at hindi kailanman nasangkot sa anumang away o problema sa pera. Walang sino man ang kumumpirma na tumawag sa kanya noong gabing iyon para sa trabaho. Isa pang pangkat ng investigasyon ang inatasang subaybayan ang numero ng telepono ng biktima. Lumabas na ang telepono ni Mario ay agad na pinatay matapos siyang umalis ng bahay at hindi na muling binuksan. Ang huling signal na naitala ay sa lugar lamang ng Barangay Mapayapa. Tinanong din ng pulisya ang mga kapitbahay sa paligid ng bahay ni Mario. Walang sinuman ang nakarinig ng anumang away o di pangkaraniwang ingay mula sa kanilang bahay noong gabing iyon. Ilan lamang ang nakakita sa kanya na itinutulak ang kanyang motorsiklo palabas. Ngunit dahil gabi at hindi nila pinansin, hindi nila alam kung saan siya nagpunta. Lahat ay tila sumusuporta sa kuwento ng asawa at pamangkin. Umalis si Mario sa bahay ng kusa at nawala. Ngunit bakit siya nawala nang walang bakas? Mabilis na nauwi sa wala ang investigasyon. Walang crime scene, walang direktang testigo, walang malinaw na motibo, at walang anumang lead na masusundan. Ang imahe ng biktima mula sa salaysay ng lahat ay tila masyadong perpekto, masyadong mabait para maging target ng anumang krimen. Ang pagkawala ni Mario Santos ay naging isang malaking tandang pananong. Binalot ng misteryo ang dating payapang barangay. Ang kaso ay pansamantalang inilagay sa kategorya ng nawawalang tao na hindi alam ang dahilan. Ngunit para sa isang investigador tulad ni Major Vargas, alam niyang sa likod ng walang dahilang pagkawala na ito ay mayroong isang nakakakilabot na katotohanan. Lumipas ang mga araw, mga linggo, at mga buwan sa isang nakakabinging katahimikan. 6 na buwan ang lumipas, ngunit wala pa ring anumang progreso sa investigasyon ng pulisya. Ang kaso ay naging isa sa mga pinakamahirap na hinawakan ni Major Vargas at ng kanyang mga kasamahan. Sinaliksik nila ang bawat relasyon, sinuri ang bawat posibilidad, ngunit lahat ay nauwi sa wala. Ang numero ng telepono ni Mario ay nanatiling tahimik. Ang kanyang maliit na bank account ay walang anumang transaksyon. Ang mga anunsyo ng paghahanap na ipinadala sa buong bansa ay walang naidulot na positibong resulta. Si Mario Santos, isang taong buhay, ay tila naglaho na parang bula mula sa mundo nang hindi nagiiwan ng kahit na anong bakas. Habang ang investigasyon ng pulisya ay nasa isang dead end,
ang buhay sa barangay mapayapa ay nagpatuloy. Tila nasanay na ang mga tao sa pagkawala ng mabait na karpintero, ngunit may isang tao na hindi kailanman nakalimot at hindi kailanman natanggap ang nangyari ang tunay na ina ni Mario, si Aling Nena. Mula ng araw na biglang nawala ang kanyang kaisa-isang anak, ang buhay ng matandang babae na mahigit 60 taong gulang ay naging puro pagdurusa at walang pag-asang paghihintay. Araw-araw, nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay. Ang kanyang malabong mga mata ay nakatingin sa maliit na eskinita. Umaasa sa isang himala na magbabalik sa kanyang anak. Nangayayat siya at pumuti ang kanyang buhok sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng kalungkutan. Kabaligtaran sa pagdadalamhati ng matandang ina, ang buhay ni na Lorna at Paulo ay tila hindi gaanong nagbago. Pagkatapos ng paunang pag-iyak, mabilis na nakabawi si Lorna. Nanatili siya sa bahay, inasikaso ang kanilang maliit na sakahan, at pinamahalaan ang lahat. Si Paulo ay nanatili rin doon. Ipinapakita ang sarili bilang isang masunuring pamangkin, isang matatag na haligi na pumalit sa kanyang nawawalang tiyuhin, nag-aalaga, at tumutulong sa kanyang tiyahin at sa dalawang bata. Para sa mga tagalabas, maaaring kaawaan nila ang kanilang sinapit. Isang batang asawa na nawalan ng kabiyak. Isang ulilang pamangkin na kailangang pasanin ang responsibilidad. Ngunit walang nakakita sa kung ano ang nagtatago sa likod ng payapang imaheng iyon. At nang tila nawawala na ang pag-asang matagpuan si Mario, nagsimulang lumitaw ang isang kakaibang salik na may halong kababalaghan na pumasok sa trahedya ng pamilya. Nagsimulang managinip si Aling Nena ng mga kakaibang bagay. Sa una, malabo lamang ang mga imahe, ngunit habang tumatagal, ang mga panaginip ay naging mas malinaw at paulit-ulit gabi-gabi na may parehong nakakatakot na nilalaman. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng kadiliman, madilim, malamig, at mamasa-masa. Hindi niya alam kung nasaan siya. Nararamdaman lamang niya ang bigat at kalungkutan na bumabalot sa paligid. At mula sa kadiliman, naririnig niya ang boses ng kanyang anak. Ang boses ni Mario, humihingi ng tulong ng buong pagkaawa. Ang boses niya ay mahina, putol-putol, at may halong iyak at matinding takot. Paulit-ulit siyang tumatawag, "Inay, tulungan niyo po ako. Ginaw na ginawa ko. Inapinila ako." "Nay!" Sinubukan niyang tumakbo patungo sa direksyon ng boses, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nakapako at hindi maigalaw. At pagkatapos, lilitaw ang imahe ni Mario. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga damit ay puno ng putik. Itinuturo niya ang isang direksyon. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. "Nandito lang ako. Nay, hindi ako umalis. Sinaktan nila ako. Inilibing nila ako sa ilalim ng puno ng suha sa likod bahay natin. Napakalamig, napakadilim. Nay, hukayin niyo po ako." Nagigising si Aling Nena na basang-basa ng pawis ang unan at damit. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang lalabas sa kanyang dibdib. Ang imahe at mga salita ng kanyang anak sa panaginip ay nanatili sa kanyang isipan, malinaw sa bawat detalye. Sobrang totoo na nararamdaman niya ang lamig at kawalan ng pag-asa nito. Gabi-gabi, ganito ang nangyayari. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang parehong panaginip, naririnig ang parehong masakit na sigaw para sa katarungan. Ang kutob ng isang ina, ang sagradong at hindi nakikitang ugnayan, ay nagsasabi sa kanya na hindi ito isang ordinaryong panaginip na dulot ng kalungkutan. Ito ay ang sigaw para sa katarungan mula sa kanyang sawing palad na anak. Ang kanyang anak ay hindi nawala. Siya ay pinatay. Hindi na makayanan ng pagdurusang ito. Nagpasya si Aling Nena na kailangang malaman ang katotohanan. Kinaumagahan, gamit ang isang tungkod, naglakad siya diretso sa bahay ng kanyang anak. Nang makita ang kanyang biyenan,
Agad siyang sinalubong ni Lorna na may mukha pa ring nagpapanggap na magalang. Naku, Nay! Bakit po ang aga ninyo? Nag-almusal na po ba kayo? Ipaghahanda ko po kayo. Iwinaksi ni Aling Nena ang kamay ng kanyang manugang. Ang kanyang mga mata ay namumula habang nakatitig siya ng diretso sa mukha nito. Lorna, hindi ako naparito para mag-almusal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Ikinuwento niya ang lahat tungkol sa kanyang kakaibang panaginip. Nanginginig ang boses. Ikinuwento niya ang mga sigaw ni Mario para sa tulong at ang detalye na siya ay inilibing sa ilalim ng puno ng suha sa likod bahay. Umiiyak siya habang nagsasalita. Ang mga luha ng matanda ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Naniniwala ako na si Mario ay nagparamdam sa akin, anak. Namatay siya nang walang katarungan. Ngayon, tawagin mo si Paulo at tumawag ka pa ng 2 o 3 kapitbahay. Kailangan nating hukayin ang puno ng suha na iyon. Kailangan nating hanapin si Mario para hindi na siya malungkot at ginawin. Nang marinig ang kwento ng kanyang biyenan, biglang nawala ang pagpapanggap na paggalang sa mukha ni Lorna. Sumimangot siya at ang kanyang tono ay naging magaspang at walang galang. Ano ba yan? Nay! Anong panahon na ngayon at naniniwala pa kayo sa panaginip? Baka namimiss nyo lang po ng sobra si Kuya Mario kaya kung ano-ano na ang naiisip ninyo? Baka nagtatrabaho na yon sa malayo. Baka umasenso na sa Mindanao. Bakit nyo naman iisipin na pinatay siya at inilibing sa likod bahay? Tatawanan lang tayo ng mga tao. Hindi ako nahihibang. Iginiit ni Aling Nena, nanginginig ang boses sa galit. Si Mario ito. Bumalik siya para sabihin sa akin. Sigurado ako na nakahimlay siya diyan sa ilalim. Kailangan mong ipahukay yan. Walang maghuhukay. Sigaw ni Lorna. Ang kanyang kilos ay naging bastos. Basta-basta na lang kayo maniniwala sa mga pamahiin at guguluhin ng bahay. Namumunga ng malago, yang puno ng suha na yan. Ano pa ang matitira kung huhukayin? Hindi ko hahayaang may mangialam sa hardin ko. Umuwi na kayo, Nay, at huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sa sandaling iyon, lumabas si Paulo mula sa loob ng bahay. Narinig niya ang lahat. Mabilis siyang lumapit upang alalayan si Aling Nena. Ang kanyang bibig ay nagsasalita ng matatamis na salita. Lola, wag na po kayong magalit kay tita. Nag-aalala lang po siguro siya sa kalusugan ninyo. Alam ko pong mahal ninyo si Tito, pero yung panaginip po, hindi po talaga kapani-paniwala. Umuwi na po kayo, Lola, at magpahinga. Nang tratuhin na parang isang ulyanin na matanda ng kanyang manugang at ng pamangkin na pinalaki ng kanyang sariling anak, naramdaman ni Aling Nena na parang dinurog ang kanyang puso. Ang marahas na reaksyon at matigas na pagtanggi ni Lorna ay lalong nagpaalab sa hinala sa kanyang puso. Bakit ganito kalakas ang reaksyon niya sa isang tila walang kwentang hiling ng isang matandang ina? Bakit siya takot na galawin ang puno ng suha na iyon? Ang hinala, sakit, at kutob ng isang ina ay nagsama-sama. Nagtulak sa kanya na hanapin ang katarungan para sa kanyang anak anuman ang mangyari, nang paalisin ng manugang na minahal niya na parang tunay na anak, at makitang kasabwat pa ang pamangkin na pinalaki ng kanyang anak. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay nadagdagan pa ng matinding hinala at pagkabigo. Ang marahas na kilos at di pangkaraniwang pagtanggi ni Lorna, nang banggitin niya ang paghuhukay sa puno ng suha, ay nagtanim ng binhi ng pagdududa sa isip ng matanda na hindi na mabubura. Bakit siya ganito katakot kung talagang nagtatrabaho sa malayo ang asawa niya? Kung wala siyang ginagawang masama, bakit ganoon kalakas ang reaksyon niya sa isang tila walang saysay na hiling ng isang matandang inang nagdadalamhati? Sinasabi ng kanyang kutob na ang sagot sa pagkawala ng kanyang anak, ang susi sa buong trahedya, ay nasa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit alam niya na sa kanyang mahinang kalagayan, hindi niya kayang labanan ang kanyang manugang na malakas pa at ang kanyang pamangkin na matipuno.
Hinding-hindi nila siya papayagang galawin ang hardin na iyon. Nawalan ng pag-asa ngunit hindi sumuko, gumawa ng huling desisyon si Aling Nena. Kung hindi siya tutulungan ng mga tao sa bahay, siya mismo ang hahanap ng katarungan. Kinaumagahan, suot ang isang lumang bestida, gamit ang kanyang pinagkakatiwalaang tungkod na kawayan, sumakay siya ng tricycle at naglakbay ng halos 20 kilometro mula sa barangay Mapayapa patungo sa himpilan ng pulisya ng STA, Cruz, mag-isa. Hindi na siya umiiyak ng malakas, ngunit sa kanyang mukha na puno ng kulubot, mayroong isang kakaibang determinasyon. Nang matanggap ang ulat, nagulat si Major Vargas sa pagdating ng matanda. Inimbitahan niya ito sa kanyang opisina at personal na nagsalin ng maligamgam na tubig. Akala niya ay naparoon ito upang magtanong tungkol sa progreso ng kaso. Aling Nena, patuloy pa rin po ang aming investigasyon, pero aaminin ko po na wala pa rin kaming bagong lead. Sana po ay maunawaan ninyo at maging matiyaga. Simula niya na may halong pagkahiya, ngunit umiling si Aling Nena. Hindi ako naparito para dyan, Major. Naparito ako para magulat. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil kay Major Vargas. Magulat po? Tungkol po saan? Huminga ng malalim si Aling Nena at sa isang malinaw na tinig, ikinuwento niya ang lahat tungkol sa kanyang mga premonitoryong panaginip. Hindi niya ito ikinuwento na parang isang walang saysay na kuwentong kababalaghan, kundi may buong pananalig. Gamit ang kitob ng isang ina, inilarawan niya ang mga detalye ng nakakaawang sigaw ni Mario at binigyang diin ang detalye na siya ay inilibing ng buhay sa ilalim ng puno ng suha. Kumbinsido po ako na ang anak kong si Mario ay pinaslang. Sabi niya, ang kanyang malabong mga mata ay nakatitig kay Major Vargas. Hindi po siya umalis. Nakahimlay siya sa ilalim ng puno ng suha sa kanilang bakuran. Nandito po ako ngayon, hindi para makiusap, kundi para hilingin sa inyo, sa mga pulis, na pumunta roon at hukayin ang puno. Iligtas ninyo ang anak ko. Ang kutob po ng isang ina ay hindi nagkakamali. Si Major Vargas at ang iba pang mga investigador sa silid ay natigilan. Bilang mga taong naniniwala sa agham at prinsipyo ng investigasyon, hindi sila maaaring maniwala sa mga panaginip. Sinanay silang magtrabaho gamit ang pisikal na ebidensya, lohika, at katwiran. Ang isang panaginip, gaano man katotoo, ay hindi maaaring ituring na lead sa isang kaso. Pinakinggan nila ang kanyang kuwento nang may matinding simpatya, naiintindihan nila na ito ay maaaring epekto ng matinding trauma, isang obsession na nilikha ng sakit ng pagkawala. Ngunit ang maghukay ng isang lugar dahil lamang sa isang panaginip ay isang bagay na hindi pa nangyayari at walang legal na basehan. Pinili ni Major Vargas ang pinakamalumanay na mga salita para ipaliwanag sa matanda. Aling Nena, nauunawaan po namin ang inyong sakit at pag-aalala. Ngunit kailangan niyo rin po kaming intindihin. Ang paghuhukay sa anumang lugar ay isang seryosong bagay at dapat sumunod sa batas. Kailangan po ng matibay na ebidensya. Ang panaginip po ay hindi namin magagamit na basehan. Pangako po, hindi namin pababayaan ang kasong ito. Patuloy po kaming mag-iimbestiga. Magtiwala po kayo sa amin. Kahit na naipaliwanag ng maayos, hindi nagbago ang isip ni Aling Nena. Tahimik siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabing, naniniwala ako sa inyo, pero mas naniniwala ako sa anak ko. Kung hindi ninyo ako tutulungan, ako mismo ang gagawa. Pagkatapos nito, naglakad siyang paika-ika palabas ng istasyon, iniwan ang mga pulis na may simpatya at nakakabinging katahimikan. Akala nila ay doon na magtatapos ang kwento. Ngunit hindi. Ang pagtitiyaga ng matandang ito ay higit sa inaasahan. Sa sumunod na mga buwan, umaraw man o umulan, bawat 1 o 2 linggo, si Aling Nena ay maglalakbay ng halos 20 kilometro patungo sa istasyon. Tahimik lamang siyang uupo sa receiving area. At kapag may nakakasalubong na investigador,
Iisang pangungusap lamang ang paulit-ulit niyang sasabihin. Puntahan ninyo ang bahay ng anak ko. Hukayin ninyo ang puno ng suha. Ang kanyang palagiang pagpapakita at matibay na paniniwala ay unti-unting naging pamilyar, ngunit palaging nagdudulot ng pagkabalisa kay Major Vargas at sa kanyang koponan. Ang kanyang nakakakilabot na determinasyon ay nagsimulang magtanim ng duda sa kanilang mga isipan. Ang kaso ay ganap ng walang pag-usad. Lahat ng siyentipikong paraan ng imbestigasyon ay nauwi sa wala. Bakit may ganitong kakaibang pagkakataon? Bakit ganito kadetalye ang panaginip ng ina? At bakit ganito kalakas at di pangkaraniwan ang reaksyon ng manugang nang marinig ang tungkol sa paghuhukay? Marahil, sa likod ng tila walang saysay na kuwentong kababalaghan ay mayroong nakatagong katotohanan. Ang kutob ng isang ina, minsan, ay isang lohika na hindi maipaliwanag ng mga salita. Lumipas ang panahon at ang kaso ng misteryosong pagkawala ni Mario Santos ay pumasok na sa ika-12 buwan. Isang taon na ang nakalipas. Sapat na panahon para humina ang mga tsismis sa barangay. Sapat na panahon para medyo gumaan ang sakit sa puso ng mga kaanak. Ngunit para kay Major Vargas at sa kanyang koponan, ito ay isang taon ng kadiliman at pagkabalisa. Ang file ng kaso ay kumakapal sa mga ulat at testimonya, ngunit ang huling pahina ng konklusyon ay nananatiling blanko. Lahat ng paraan ng imbestigasyon mula sa pagsusuri ng mga relasyon, pag-trace ng signal ng telepono, hanggang sa pagsisiyasat sa pananalapi ay naisagawa na ng lubusan, ngunit walang resulta. Si Mario Santos, isang taong may laman at dugo, ay nawala ng walang bakas. Sa kanyang opisina, madalas na nakaupo si Major Vargas ng tahimik, nakatitig sa whiteboard na puno ng mga komplikadong diagram na walang patutunguhan. Ang pagkawala ng isang tao ay hindi maaaring maging ganito kawalang dahilan. Dapat, mayroong katotohanan na itinatago at sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang imahe ni Aling Nena ay bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng isang matandang may malalalim na mata dahil sa pagdurusa ngunit may hindi matinag na pananalig. Sa una, inakala nilang ito ay epekto lamang ng trauma. Ngunit ang kanyang hindi kapani-paniwalang pagtitiyaga ay nagpabago sa kanyang isip. Hindi siya naniniwala sa multo o pagpaparamdam, ngunit naniniwala siya sa kutob ng tao, lalo na sa kutob ng isang ina. Ang hindi natitinag na paninindigan ni Aling Nena ay hindi tila pagiging ulyanin, kundi tila isang ganap na katiyakan na para bang may nakita siyang totoo. Higit pa rito, ang marahas at di pangkaraniwang reaksyon ng manugang na si Lorna ay isang malaking red flag. Kung walang itinatago, bakit matatakot nang magsara na ang lahat ng siyentipikong landas? Ang tanging natitirang daan? Kahit na tila hindi makatwiran at may halong kababalaghan, ang naging tanging posibleng solusyon. Alam ni Major Vargas, nagagawa siya ng isa sa pinakamatapang na desisyon sa kanyang karera. Sa isang pulong tungkol sa kaso, habang ang lahat ay nasa kalagitnaan ng kawalan ng pag-asa, tumayo si Major Vargas. Binuod niya ang lahat ng ginawa nila sa loob ng isang taon at idiniin na lahat ng paraan ay nauwi sa wala. Mga kasama, sabi niya. Mayroon tayong isang huling punto, bagamat hindi siyentipiko, na hindi pa natin nasusuri. Ito ay ang paulit-ulit na testimonya at hiling ng ina ng biktima. Ikinuwento niya ang tungkol sa panaginip ni Aling Nena at ang kanyang paniniwala na ang anak niya ay nakalibing sa ilalim ng puno ng suha. Tumahimik ang buong silid. Alam ko, pagpapatuloy niya, hindi natin malulutas ang kaso gamit ang panaginip. Ngunit maaari natin itong ituring na isang huling impormasyon, isang huling teorya na kailangang suriin. Ang pagtitiyaga ng matanda at ang kakaibang reaksyon ng manugang, para sa akin, ay sapat ng kahina-hinala. Iminumungkahi ko ang isang huling plano. Suriin muli ang buong lugar, ang bahay, at hardin ng biktima na may espesyal na pagtuon sa puno ng suha. Huminto siya sandali. Gayunpaman,
para maiwasan na magulantang ang mga tao at mas mahalaga para hindi makatakas ang mga suspek kung sila man ay may kasalanan. Maaari tayong makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, gumawa ng isang sibikong aktibidad tulad ng pagpapadala ng mga manggagawa upang suriin ang sistema ng paagusan ng tubig sa komunidad. Sapat na dahilan iyon para makapasok tayo at makapaghukay ng hindi nagdudulot ng hinala. Ang mungkahi ni Major Vargas ay nagdulot ng kaunting debate, ngunit dahil sa kanyang matalinong pangangatuwiran at sa katotohanang wala na talagang ibang paraan, inaprobahan ng kanilang hepe ang matapang na plano, hindi dahil naniniwala sila sa panaginip, kundi dahil naniniwala sila sa propesyonal na kutob ng kanilang investigador. Ang plano ay isinagawa ng lihim at mabilis. Ang pinakamagagaling na investigador at forensic team ay pinili. Hiniling sa kanila na magsuot ng damit trabaho, magdala ng mga pala at piko, at maghanda na gumanap bilang mga manggagawa. Isang madaling araw sa simula ng Hulyo 2019, halos 30 buwan matapos mawala si Mario, isang maliit at luma na truck ang pumasok sa eskinita ng Barangay Mapayapa. Sakay nito ang 5 lalaki na nakasuot ng damit trabaho. Walang sinuman sa barangay ang mag-aakala na sila ay mga piling pulis at forensic expert. Sa pangunguna ni Major Vargas, na nakasuot din ng simpleng damit, huminto ang truck sa tapat ng bahay ni Lorna. Si Major Vargas, sa papel ng isang foreman, ay bumaba at naglakad papasok sa bakuran. Narinig ni Lorna ang ingay at lumabas. "Sino po sila? Ano pong kailangan nila?" Tanong niya, na may bahid ng pagdududa. Ngumiti si Major Vargas. "Magandang umaga po, ma'am. Kami po ay mula sa munisipyo. May proyekto po ang barangay na ayusin ang mga drainage para maiwasan ang pagbaha. Inatasan po kaming suriin at maghukay ng ilang bahagi sa hardin ninyo para tingnan ang lupa. Medyo magiging madumi po pero saglit lang. Sana po ay payagan ninyo kami. Ang dahilan ay kapani-paniwala." Medyo huminahon si Lorna, ngunit mayroon pa ring bakas ng pagkabalisa. "Ano namang susuriin sa hardin ko?" bulong niya. Sa sandaling iyon, lumabas si Paulo. Nang marinig niya ang paliwanag, nagbago ang kanyang mukha. Nagkatinginan sila ni Lorna, isang mabilis na palitan ng tingin na hindi nakaligtas sa mga mata ng mga pulis. "Sige na," sabi ni Lorna nang may pag-aatubili. "Basta bilisan niyo lang." Nagsimulang magtrabaho ang mga manggagawa. Nagpanggap silang nagsusukat sa iba't ibang bahagi ng bakuran at dahan-dahang lumipat patungo sa likod bahay kung saan nakatayo ang malaking puno ng suha. Mula sa bintana, hindi inaalis ni Lorna at Paulo ang kanilang tingin. Nang makita nilang nagtitipon na ang mga manggagawa sa paligid ng puno, naging mas malinaw ang kanilang kaba. Si Lorna ay hindi mapakali, habang si Paulo ay nanigas sa kinatatayuan, namumutla at pinagpapawisan kahit hindi mainit ang panahon. Ang lahat ng kanilang kilos ay tahimik na naitala. Alam ni Major Vargas na nasa tamang landas sila. "Dito," senyas ni Major Vargas. May nagadya, ang unang pala ay bumaon sa lupa. Agad nilang napansin ang pagkakaiba. Habang ang lupa sa paligid ay matigas, ang lupa sa ilalim ng puno ay malambot at buhaghag, na para bang kamakailan lamang hinukay at tinabunan. Ang skoperta na ito ay nagbigay sa kanila ng lakas at mas binilisan pa nila ang paghuhukay. Nang umabot na sila sa halos kalahating metro ang lalim, nagsimulang sumingaw ang isang natatanging amoy, ang masangsang na amoy ng nabubulok na bangkay. Kahit na nakahanda na sila, hindi nila maiwasang kilabutan. Alam na nila ngayon. Ang kutob ng matandang ina at ang kanyang panaginip ay hindi kasinungalingan. "Tigil!" utos ni Major Vargas. "Forensics, pumasok na kayo." Ang pagkukunwari ay natapos na. 2 forensic expert ang maingat na pumasok sa hukay at sa lalim na mahigit 1 metro, tumama ang kanilang gamit sa isang malambot na bagay. Maingat nilang inalis ang huling patong ng lupa.
Lumitaw ang isang piraso ng kupas na maong, sinundan ng buto ng binti. Nahanap na, isang mahinang sigaw ang narinig. Agad na isinara ang crime scene. Nang marinig ang sigaw at bigla ang pagbabago sa labas, tumakbo si Lorna palabas. Nang makita niya ang mga piraso ng bangkay na inaahon mula sa ilalim ng puno na araw-araw niyang inaalagaan, sumigaw siya ng malakas. Nanlaki ang mga mata at nawalan ng malay. Si Paulo sa likod niya ay hindi hinimatay, ngunit nanigas ang kanyang katawan, ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Pagkatapos ng ilang oras ng maingat na pagtatrabaho, ang buong kalansay ay naiahon. Bagamat halos na agnas na, mula sa damit na suot nito ang maong at t-shirt na suot ni Mario noong gabing siya ay nawala at sa pitaka na may identification card, sapat na ang ebidensya para makumpirma na ang bangkay ay kay Mario Santos. Ang nakakakilabot na katotohanan ay lumitaw na mula sa ilalim ng lupa. Ang kaso ng nawawalang tao ay opisyal nang naging isang kaso ng pagpatay at pagtatago ng bangkay. Dahil sa hindi matututulang ebidensya at sa kanilang reaksyon, sina Lorna at Paulo ay agad na naging pangunahing mga suspek. Pagkagising ni Lorna, pareho silang inaresto para sa interogasyon. Ang sigaw para sa katarungan mula sa panaginip ng matandang ina ay sa wakas ay dininig. Ang kalansay ni Mario Santos ay agad na ipinadala sa crime laboratory para sa pagsusuri para sa koponan ni Major Vargas. Ito ang sandali ng katotohanan. Kailangan nilang malaman kung ano talaga ang nangyari kay Mario noong gabing iyon. Ang mga salaysay ng mga suspek ay maaaring kasinungalingan. Ngunit ang mga buto ay magsasabi ng totoo. Sa malamig na silid ng autopsy, nagsimula ang pagsusuri. Matapos linisin at ayusin ang mga buto, sinimulan ng medico-legal na si Dr. Villanueva ang kanyang trabaho. Pagkatapos ng ilang oras, wala siyang nakitang malinaw na pinsala sa mga buto, walang bali mula sa pagpalo o hiwa mula sa pananaksak. Ngunit nang magsagawa siya ng mas malalim na pagsusuri, isang nakakagulat na bagay ang natuklasan. Nagsagawa si Dr. Villanueva ng toxicology test sa natitirang tissue at bone marrow. Ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Natagpuan nila ang napakataas na antas ng diazepam, isang malakas na pampatulog. Ang dosis ay sapat na para magdulot ng malalim na koma o kamatayan. Nilagyan siya ng pampatulog, sabi ni Dr. Villanueva kay Major Vargas. Hindi ito ordinaryong dosis. Ito ay dosis para sa pag-atake. Sa ganitong dami, ang biktima ay mawawalan ng malay sa maikling panahon, mawawalan ng kakayahang lumaban. Ito ay planado. Ang pagkatuklas na ito ay nagbunyag sa unang hakbang ng krimen. Hindi nila inatake si Mario ng harapan, kundi ginamit ang isang duwag na paraan para gawin siyang walang laban. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit walang narinig na sigaw ang mga kapitbahay. Ngunit ang pinakanakakakilabot na katotohanan ay hindi pa nalalantad. Sa huling bahagi ng autopsy, habang sinusuri ang dibdib at respiratory system, napansin ng isang katulong ang maliliit na bagay na nakadikit sa loob ng trachea. Inutos ni Dr. Villanueva na kumuha ng sample mula sa kaibuturan ng parehong baga. Sa ilalim ng mikroskopyo, ang pinakamalupit na katotohanan ay nabunyag. Ang mga bagay na iyon ay mga butil ng lupa, buhangin, at maliliit na piraso ng halaman na tumutugma sa uri ng lupa sa ilalim ng puno ng suha. At ang pinakanakakatakot, ang mga butil na ito ay hindi lamang nasa itaas na bahagi ng daanan ng hangin, kundi nakarating hanggang sa pinakamaliliit na air sac sa loob ng mga baga. Naramdaman ni Major Vargas ang panlalamig sa kanyang likod nang ipaliwanag ito ni Dr. Villanueva. Major, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang pagkakaroon ng lupa sa bibig ay maaaring mangyari pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang pagkakaroon nito sa napakaraming bilang at sa kaibuturan ng mga baga ay ibang usapan. Nangyayari lamang ito kapag mayroong malakas na paghinga,
isang reflex ng katawan kapag kinakapos ng oxygen. Ito ang hindi matututulang ebidensya. Huminto siya sandali at sinabi ang huling konklusyon, isang konklusyon na napakalamig at malupit. Maaaring wala siyang malay dahil sa pampatulog, ngunit ang kanyang katawan ay humihinga pa. Namatay ang biktima sa isang mabagal at napakasakit na paraan dahil sa suffocation habang pinupuno ng lupa ang kanyang mga baga. Major, si Mario Santos ay inilibing ng buhay. Inilibing ng buhay. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol sa sangkatauhan. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang kaso ng pagpatay sa pinakamalupit, pinakamabangis, at hindi makataong paraan. Gamit ang resulta ng autopsy, hinarap nina Lorna at Paulo ang huling pagtutuos. Dinala sina Lorna at Paulo sa magkahiwalay na silid ng interogasyon. Mula nang sila ay arestuhin, nanatili silang tahimik. Si Lorna ay iyak lamang ng iyak. Iginigiit na inosente siya. Si Paulo naman ay nanatiling tahimik at malamig. Si Major Vargas mismo ang nag-interoga kay Lorna. Inilapag niya ang resulta ng autopsy sa mesa. "Basahin mo," sabi niya. "Ang agham ay hindi nagsisinungaling. Sasabihin nito sa atin kung paano namatay ang asawa mo." Nang mabasa ni Lorna ang bahagi na nagsasabing namatay ang biktima dahil sa pagkapuno ng lupa ang kanyang mga baga, nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang pagkukunwari, napalitan ng hindi maitagong takot, nagsimula siyang manginig. "Paano? Paano nagkaroon ng lupa sa baga?" bulong niya. Tinitigan siya ni Major Vargas. "Iyan din ang tanong namin. Kung patay na siyang inilibing, bakit humihinga pa siya ng lupa?" Pinatunayan ng agham na noong inililibing siya, si Mario ay buhay pa. Inilibing siya ng buhay ng 2 taong pinakamalapit sa kanya. Magpapatuloy ka pa ba sa iyong drama, Lorna? Ang bawat salita ni Major Vargas, kasama ang hindi matututulang ebidensya, ay tuluyang gumuho sa depensa ni Lorna. Bumagsak siya sa mesa. Umiyak ng malakas, isang iyak, hindi ng pagkukunwari, kundi ng takot at kasalanan. Sa kabilang silid, hinarap din ni Paulo ang parehong ebidensya. At tulad ng kanyang tiyahin, ang matigas na binata ay bumigay din. Pareho silang umamin sa kanilang karumal-dumal na krimen. Ang kanilang pag-amin ay nagpinta ng kumpletong larawan ng pagtataksil, kasakiman, at isang maingat na planadong pagpatay. Ang ugat ng trahedya ay ang bawal na relasyon sa pagitan ng tiyahin at ng pamangkin ng kanyang asawa. Habang lumalaki si Paulo, sa halip na magpasalamat, nagkaroon siya ng masamang pagnanasa sa asawa ng kanyang tiyuhin. Si Lorna naman, na marahil ay nababagot sa kanyang buhay, ay hindi napigilan ang tukso ng binatang kasama sa bahay. Habang lumalalim ang kanilang kasalanan, nagsimula nilang ituring si Mario bilang isang sagabal. Nagplano silang alisin siya upang malaya silang magsama at mas mahalaga, upang makuha ang lahat ng ari-arian na pinaghirapan niya. Noong gabi ng krimen, isinagawa nila ang plano. Nilagyan ni Lorna ng dinurog na pampatulog ang tsaa ng kanyang asawa. Nang mawalan ito ng malay, sinenyasan niya si Paulo. Binuhat nila si Mario, na tila walang buhay, patungo sa hukay na inihanda nila ilang araw na ang nakalipas sa ilalim ng puno ng suha. Sa gitna ng kadiliman, walang awa nilang inihulog ang lalaking humihinga pa sa hukay. Akala nila ay patay na ito o malapit ng mamatay. Mabilis nilang tinabunan ng lupa ang katawan ng kanilang asawa at tiyuhin. Pagkatapos ng krimen, bumalik sila sa bahay. Nilinis ang lahat at gumawa ng isang malaking drama tungkol sa pag-alis ni Mario. Hindi nila inaasahan na ang kanilang pinakamalupit na gawain ang paglibing sa kanya nang buhay ang mag-iiwan ng ebidensya na siyang magbubunyag sa lahat ng kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang pag-amin at sa kumpletong ebidensya, mabilis na isinampa ang kaso. Ang Provincial Prosecutor's Office ng Laguna
ay nagsampa ng kaso laban kina Lorna at Paulo para sa murder at parricide para kay Lorna na may mga qualifying circumstances, paggamit ng lason, paggawa ng krimen ng may kalupitan, at may malinaw na plano. Sa harap ng korte, inamin ni na Lorna at Paulo ang kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang hindi makataong gawain, hinatulan sila ng korte ng pinakamataas na parusa na naaayon sa batas ng Pilipinas, reklusyon, perpetua, o habambuhay na pagkabilanggo. Ang hatol ay nagwakas sa buhay ng dalawang kriminal. Ngunit ang trahedya ng pamilyang kanilang sinira ay mananatiling isang masakit na sugat magpakailanman. Nagtapos ang kaso, ibinunyag ang hubad na katotohanan tungkol sa moral na kabulukan ng tao. At marahil, ang pinakatumatak sa isipan ng lahat ay ang imahe ng isang matandang ina. Dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal at sagradong kutob, nagtiyaga siya hanggang sa huli. Tinalo ang lahat ng pagdududa upang makamit ang katarungan para sa kanyang pinaslang na anak. Ang sigaw para sa katarungan mula sa ilalim ng puno ng suha ay sa wakas ay dininig hindi dahil sa anumang kapangyarihang higit sa karaniwan, kundi dahil sa katatagan ng pag-ibig ng isang ina at sa kabanalan ng batas. Magandang araw! Una sa lahat, nais kong batiin at mas makilala pa kayong lahat, ang mga manonood na nakikinig ngayon. Ano po ang inyong mga pangalan at ilang taon na po kayo? Tungkol naman sa kwento ngayong araw, ano po ang inyong naramdaman? Nagustuhan nyo ba o hindi? Maaari po kayong magkomento para magbahagi ng inyong mga saloobin. Sa huli, ipinagdarasal ko na nawa ay lahat kayo ay maging masaya at matagumpay. Anuman ang inyong ninanais ay sanay matupad at saan man kayo magpunta ay laging ligtas. At syempre, kung mayroon kayong mga kuwentong nais ibahagi, maaari nyo itong ipadala sa amin. Hihintayin po namin.